Ito ang GMA Regional TV News. Isang inabandonang sanggol ang nasagip sa Manawag, Pangasinan. Babae? Dahil sa narinig na pag-iyak na tagpuan ng isang residente ang sanggol na iniwan sa tabi ng isang tindahan sa barangay Lipit Norte. Bagong silang po ang sanggol dahil hindi pa napuputol ang umbilical cord o pusod at balot ng dugo ang tela. Balot po ito ng dugo ang tela. Dinala po ng mga otoridad ang babaeng sanggol sa ospital. Ayon sa Manawag Social Welfare and Development Office, maayos ang kondisyon po niya. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Hindi na raw aanihin ng ilang magsasaka ang kanilang mga tanim na repolyo sa Bugyas, Benguet. Sabi po nila, mas mahal pa kasi ang magiging gastos nila sa pag-ani at sa pagbiyahe kaysa sa kikitain sa pagbebenta ng repolyo. Mababa raw kasi ang repolyo sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center na ayon sa kanila ay nasa 7 hanggang 10 pesos per kilo lamang para sa medium-size na repolyo. Kaya sabi po ng mga magsasaka, hahayaan na lang nilang mabulok ang kanilang mga tanim. Si Senadora Amy Marcos, sinabing nahihirapan ang mga magsasaka na ibenta ang repolyo dahil sa sobrang supply raw nito. Pinuna rin ng Senadora ang anyay pag-aangkat ng repolyo ng Department of Agriculture. Ayon naman sa Malacanang, itinanggi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na nag-aangkat ng repolyo ang kagawaran. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang bayaw sa Bayawan Negros Oriental. Ayon sa pulisya, nagpapatulog ng kanyang anak ang biktima nang sumugod sa bahay ang bayaw na lasing at nagsisisigaw. Naniningil daw ng utang ang suspect sa biktima. Lumabas naman ang babae pero pagkalapit sa suspect, bigla na lang siyang pinagsasaksak. Nasaksak din ang anak niya matapos subukang umawat. Base sa investigasyon, hindi binayaran ng biktima ang 500 pisong utang dahil ito na ang ipinabayad niya sa kuryente ng suspect na nakikabit sa kanila. Dead on arrival sa ospital ang babae. Sugatan naman ang anak niya. Naaresto sa follow-up operation ng suspect na walang pahayag. Mahaharap siya sa reklamong murder at frustrated murder. 48 bahay ang nasunog sa Cagayan de Oro City. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay sa Barangay Carmen itong Lunes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa sa mga tinitinang anggulo ang paglalaro umano ng posporo ng mga bata. Mahigit 700,000 piso ang halaga ng pinsala. Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan habang iniimbestigahan ang sunog. Ito ang GMA Regional TV News. Nanakit sa loob ng modern jeepney ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Nakunan po sa video ang panununtok ng lalaking nakakulay pink na jersey sa isang nasa may pintuan ng modern jeep. Pagkatapos po ay sinipan niya ang driver kaya't napapreno bigla ang driver. Inawat po siya ng ilang pasahero habang patuloy na nakikipagsagutan sa driver. Maya-maya ay sinipa pa niya ang babaeng umaawat sa kanya. Base po sa investigasyon, isang tri-cab driver ang lalaking nambugbog. Nagalit daw siya nang sumakay sa modern jeep ang kanyang pasahero. 50 pesos daw kasi ang kanyang siningil sa pasahero habang 16 pesos lamang ang minimum fare sa modern jeep. Tukoy na raw ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng nanakit na lalaki na posibleng maharap sa reklamong serious physical injuries.